Ito na, plug-in natin dito. Yeah. Ayan, naka-plug na. Ngayon, 10 seconds daw. Pero sa valve pa lang malaman na yan kung may umiinit or wala. Ngayon, switch on. Dapat bababa yan. Ayan nga oh. Meron pumupugak-pugak na siya oh. Okay. Indikasyon na merong mataas na bias. Ngayon, ang tanong kung saan siya banda. Okay? Kung saan siya banda, umiinit. Ngayon, di natin ibabalve. Ito 220 ko siya. Alas para sila ng plug ng C99. Ngayon, ito 220 to dito eh. Nakarekta to ng 220. Okay? Ngayon, yung thermal scanner natin. Okay, switch on. Okay. Kakatapos ko lang gumawa ng yan, C99 na yan. Cymer na C99. Ngayon, ito naman, Shockwave na SWA15. Powered by Live. Ito, under process pa ito. Ay, nakabili na ako ng output. Balik, kakabit pa lang natin to. Sa ngayon, ito na muna. Okay, shoutout muna sa may-ari nito na pinagkatiwalaan tayo na gawin yung unit nila. Galing Pampanga pa ito. Ito yung love letter, oh. Pakita ko sa inyo yung sulat. Yeah. Ayan. Sir, dito po sa line ng uminit, fix bias mo na sir para lalong tumibay ang power amp. Pakicheck na rin sa kabilang channel. Kung may sira, thanks sir. Isaksak mo sir, mga 10 seconds lang, umiinit na. Okay? Galing ang Ilis Pampanga kay Sir Clarence Layog. Okay. Umiinit yung isang channel. Ngayon, yeah. Sa totoo lang, marami na ako nagawa na ganito klaseng unit na same lang din issue. Ang tanong nito kung saan banda yung umiinit. Ngayon, pa-plug in natin. Pero, maraming salamat sir sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin tayo yung pinagkatiwalaan na gawin yung unit nila. Halos galing probinsya yung mga gawa natin ngayon. Batangas, Cavite, Pampanga, tsaka Bulacan. Okay. May mga Nueva Ecija pa ako, tsaka Pangasinan na halos di ko na tinatanggap pa. Okay. Teka lang hirap yung one man game eh. Teka lang Okay. Ito na. Plug in natin dito. Yeah. Ayan. Naka-plug na. Ngayon, 10 seconds daw. Pero sa valve pa lang malaman na yan kung may umiinit or wala. Ngayon, switch on. Dapat bababa yan. Ayan nga oh. Meron pumupugak-pugak na siya oh. Okay. Indikasyon na merong mataas na bias. Ngayon, ang tanong kung saan siya banda. Okay? Kung saan siya banda, umiinit. Ngayon, di natin ibabalve. Same lang din ang proseso na gagawin natin sa may C99. Ito 220 ko siya. Okay, adapter na naman. Kuha muna tayo adapter. Okay, ito na yung naka-adapter na siya. Alas para sila ng plug ng C99. Ngayon, ito 220 to dito eh. Bulb to, kaso hindi ko na gano'ng ginagamit kasi isa na lang yung bulb oh. Dinala ko sa bahay yung isa kasi nasira yung bulb ko doon. Ito 220 to dito. Nakarekta to ng 220. Okay? Ngayon, yung thermal scanner natin. Yan, handa natin. Para malaman natin kung saan banda yung umiinit. Yung bulb natin, may bulb tayo doon. Okay, switch on. Mga ilang segundo lang kasi makatumirik. Okay. Ito, umiinit na siya agad oh. Pop natin. Ayun oh. Dito channel 1. Oh, naka-temperature agad dito. Okay dito. Halos same lang. Oh, init na nga agad. Halos same lang sila na C99. Channel 1 din yung mainit. Channel 1 lang yung minute. Ngayon, dahil alam na natin kung saan banda yung gagawin, pares pa rin natin gagawin. Ang gulo. Ang gulo, di ba? Oo, pares pa rin naman kasi request nga eh. I-fix bias eh. Kasi nasisira itong, yan, ang trimmer na yan, kulay dilaw na yan. Yan, kulay dilaw na yan. Yung kulay dilaw na yan. Yan ang nasisira dyan. Okay? Kaya need natin i-fix bias para hindi siya uminit. Okay. Ngayon, ano pa magagawin natin? Kalasin na natin to. Init talaga siya oh. Saglit lang oh. Kalasin na natin to. Tapos, yan na, pasadaan na natin. Mamaya na lang natin sukatan kung ano yung bias na ipapalabas natin. Okay?
Pero bago natin gawin yan, siyempre magpo-promote muna agad tayo ng YouTube channel natin. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, nanood ng natin ng mga video natin hindi pa rin nakapag-subscribe Paki-subscribe ng YouTube channel natin Pindutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. And kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Ga-upload tayo ng video 1 beses, 2 beses kada araw. Okay? Ngayon, kalasin ko na. Nakalas na natin yung board ng channel 1. Ngayon, yan, ito siya. Maganda kasi hindi siya naka-SMD. Naka-carbon type na resistor. Ito yung stepper niya. Ito yung relay section. Ito yung op amp niya. Okay, ngayon ito siya 302. Okay, makita ba? Yan, 302. Meaning 3K ang ginamit. Hindi ko lang matandaan, alam ko hindi ko nalista yata yung mga gawa ko na nakaraan na mga na shockwave Parang trimmer gamit ko Sige lang Parang ngayon nagbe-blurred yung camera ko talaga Ngayon, tuloy natin to. Medyo mahirap lang siya. Pwede nyo namang pingutin siyang pag ganito. Yung baliin nyo lang siya. Ayan, hanggang sa mabali. May cutter naman tayo. Ito na lang para mas mabilis. Double sided naman to Okay, ayan. Kung saan mas mabilis, doon tayo, di ba? Basta magbaklas pa tayo ng buong board, double sided naman to Yan, lagi ko naman ginagawa to. Basta mag-ingat lang. Yan. Ngayon putol na siya, di ba? Saka mo siya pingutin ngayon to. Pili mo yung uga-ugain na. Okay. Yan. Gayahin nyo si Solid G. Pwede naman. Trabahong tamad. Naka-revise na pala ito. Ngayon, ito siya. 3K. Focus kasi. Tingnan natin ang flashlight. Ayaw nyo mag-focus pag walang flashlight. 302. Sobrang ayaw mag-focus, no? Malabo lang. Sa 3K ito. Yan 3K. Tumawag. Para tayong call center. May mga tumatawag. Ayan, sana ba tayo? Yan. Yung kakabitan natin dito is ito lang. Kaliwa kanan lang. Kaliwa kanan. Yung taas na yan, hindi na natin papansinin yan. Kasi yung taas, sige nga, pakita ko na lang sa inyo. Sabihin nyo puro na lang paliwanag. Yung iba hindi na intindihan gagalit sa atin. Ngayon testerin natin. Pakita ko sa inyo na yung taas na yan, connected lang yan sa isang linya sa may either kaliwa or kanan. Okay, ito siya Ito, and then taas, testerin ko ayan, short siya di ba? Meaning yung taas na yan and then bandang gawing kanan magkadugtong lang. Ayan Okay. Ngayon ito, iwalay yan, hindi siya short. Tapos sa taas hindi rin yan, iwalay rin yan siyempre. Yung gawing kanan and then kaliwa, yun yung magkadugtong. Pwede mong kabitan to dito, yung gawing kaliwa tapos sa taas. Yan, pwede ka mag-fix diyan. Or either gawing kaliwa, papunta dito sa may gawing kanan. Hindi ka pwede ditong gawing kanan tapos dito sa may gawing taas, wala yan, walang connection or magkadugtong lang yan sila. Okay, ngayon i-fix ko. Didiskarte muna ako kung anong value yung ilalagay ko dito. 302, 3K, pwede siguro 2.7 dyan. Na-fix bias ko na. Yan siya Okay. Dalawang 1.2, nailista ko pala siya. Ayan, 1.2. Yung stock niya ay 3K, pero hindi naman sagad sa 3K to. Kaso lang, pag tumaas yan, or pag bumaba, kapag magbago yung resistance nito, magbabago rin yung biasing niya. Ayan, dalawang 1.2 wala tayong 2.4. 1.2 equivalent ng 2.4. Okay? Ayan. Ngayon, na-fix na yan. Linisan ko muna to tapos sabay balik natin. Tapos, sukatan natin kung ano yung biasing na lalabas. Okay? Naibalik na natin yung board na isa. Ngayon, ito, naka-stack pa to Ayan, saan ba? Naka-stack pa to. Mag-focus Ngayon, natin. Pansinin nyo yung bulb natin diba, bumaba na hindi na siya nagpupugak-pugak. Okay, and then wala na kainit-init yan.
Ngayon, sukat tayo ng biasing niya. Yung biasing nito nasa 0.25 lang eh. Yung stock nito. Masyado ko na to kasi nakailang gawa na ako ng ganito eh. Ayun oh, nasa 0.25 lang oh. Ngayon, ito yung Phoenix natin. Ito to. Ito yung Phoenix natin. Oh, pares lang oh. Diba? Ayun, malabo yung pan eh. Malabo na kasi yung tester natin kaya nagbo-blur din yung camera natin. Okay. 0.1 lang yan po. 2.4 lang yan. Yan. Tama naman. Playing safe lang to eh. 0.25. Ngayon, okay na yung kabilang channel. Hindi na ruminit to. Siyempre, pasadaan na rin natin tong channel 2. Hindi naman pwedeng i-fix natin to. Ito, hindi. Kasi susunod din yan. Meron akong mga nakita na yung kapa natin nagre-repair. Yung iba, finifix nila yung kabila. Ito, sabi natin, uminit ito. Phoenix ito. Ngayon, yung itong side naman, hindi finifix. Hanggang sa mga ilang buwan, ilang taon lang, susunod naman yung kabila. Di ba? Mas maganda na i-fix na lang din agad para sureball. Ngayon, yung iba naman, pinapalitan talaga na mismong trimmer. Pinapalitan. Dati ginagawa ko rin yun. Kaso hindi tumatagal. Kaya fix na lang. Okay. Ngayon, kalasing ko na rin itong channel 2. Tapos, anong proseso dito? Or anong procedure dito? Yun lang din naman gagawin natin dito. Wala namang sira yung ibang mga parts dito. Trimmer lang talaga. Fix ko na rin tong pinutol ko na yung video natin kasi haba lang lalo yung oras natin. Ito. Same lang din naman proseso nito eh. Sa may kabilang channel, ayun yung isa. Ayun. Tapos, ito naman yung isa. Ganun lang din naman. 1.2. Dalawang 1.2 naka-series. Equivalent ng 2.4. O meron kayong 2.4, pwede. Diretsong 2.4. Eh, wala tayong 2.4. Ang nilagay natin is dalawang 1.2. Pwede naman to dito kahit na 2.5 mo. Hindi ko lang ma-recall kung yung bias nito pag tinaas mo, bababa yung biasing. Or kapag binaba mo yung value, tataas yung biasing. Pwede naman kayo dagdag bawas eh. Okay, disclaimer, itong diskarte natin is pansarili na natin na diskarte ito. Okay, kung may mas malupit kayong diskarte dyan, eh di apply nyo na lang. Yung iba kasi nagagalit kasi bakit natin finifix na pwede naman daw pihitin. Sabi ko nga, dati ginagawa ko rin yan kasi back job yung abutin mo dyan. Ito, pang lifetime na yung dating nito. Hanggat gumagana yung board, yung biasing nito, yun pa rin yung resistance yan, hindi magbabago yan. Diba? Hindi, wala na akong tiwala sa kulay dilaw. Ngayon ito, okay na to, 2.4. Balik natin to. Linisan pala muna natin to. Tapos sabay, okay na, audio testing. Para malaman natin kung may mga problema pa na iba. Sana wala na, para mabilis yung video natin. Review pala. O sige, pampaba ng oras. Sa mga hindi pa nakakakita ng supply ng SWA na 1.5, yan, 120, 80, 40, 0, 40, 80, 120. Naka 3 tires siya. Okay, naka 3 tires siya. High rail, 120, mid rail, 80, low rail is 40. Yan. Tapos, kung alom or tanso, bahala na lang kayo maghula dyan. Ngayon, balik ko na. Balik na natin tong dalawang board natin. Nalinisan na rin to. Balik compressor na lang kulang dito para matanggal yung mga agyo-agyo niya. Tapos, siyempre, naglagay na tayo ng parang baliktad yata. Lagay ko sa bridge Yan. Dito, saka sa baba. Yan, naglagay tayo ng speaker. Tapos, audio input. Laptop natin, namumuti na. Gumagana pa rin. Okay, naka 220 tayo Yan, naka 220 Yan, wala tayo sa may bulb. Pa 220 na para magkaalaman. Okay. Ngayon, sana yung thermal scanner natin. Hindi naman, ito. Galang thermal scanner natin. Kanina, saglit lang. Seconds lang, ilalagnat agad. Ngayon, wala na yan, syempre. Ayan, mag-focus kasi. Ayan wala na 36 lang. Dito, yan. Medyo mainit lang ng konti dito kasi yung panginang dito sa taas. Ayan 35.9. Okay, goods na yan, wala nang kainit-init.
ginamit natin ay 2.4 ha, 2.4 lang. Okay, laptop natin gumagana. Ngayon, ayun oh, wala namang problema yung kanya eh. Naka pure base pala to. Naka pure base. Ayun oh. Okay na. Okay, hanggang dito na lang. Pahabain pa ba natin yung oras natin? Yun lang, halos same lang sila ng problema ng ito tsaka yung itong C99. Kaso lang magkaiba lang sila ng biasing na gamit. Okay, and then yan kasi sira na yung control. Ito naman kahit pa paano buo pa yung control nya. Ayan, naway nakapagbigay idea tayo ah. And then kay sir ng taga Pampanga, sir ano pangalan nun? Clarence Layog. Ayan, bali okay na tong Shockwave na SWA15 mo. Apan sa request mo na i-fix bias, ayan na, ginawa na natin, fix bias na natin. Inulit natin, maraming salamat sir ha, katiwala mo ng unit mo rito sa akin. Kaling Pampanga pang layo, papuntang Quezon City para ipagawa lang sa atin. And then, dahil umabot ka sa part ng video natin na ito at hindi ka pa rin nakapag-subscribe, nood ka lang nood ng video ko ha. 2026 na, hindi ka pa rin nakapag-subscribe. Paki-subscribe na ang YouTube channel natin. Pindutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Ayan, kapag napindot mo na yan, mano-notified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video, isang beses, dalawang beses kada araw. Ano kaya next natin dito? C99, dalawa ito eh. Meron pang C99 isa, yan nyo. Katayo na yan. Yan na siguro next natin. Okay, God bless and then peace sa atin lahat.